Sa eksena na ito, si Eugene at ang lolo ni Yuna ay muling nag-uusap. Tinatanong ng lolo ni Yuna kung napag-isipan na ba ni Eugene tanggapin ang inaalok nitong reward. Binanggit din niya ang matandang lolo ni Eugene na parang sinasabing mahirap na ang sitwasyon. Subalit, mariing tinanggihan ni Eugene ang alok, ipinahayag niya na gusto niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang sariling lolo. Sinabi niya na gusto ng kanyang lolo na siya at ang kanyang kapatid ay palakihin niya sa sarili niyang kakayahan at pagsisikap. Ang matatag na desisyon ni Eugene na sundin ito ay ikinagulat ng lolo ni Yuna at ng kanyang bodyguard. At pinuri ng lolo ni Yuna ang lolo ni Eugene at tumugon si Eugene ng ngiti. At ikinagulat ito ng lolo at ng bodyguard niya dahil hindi nila inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Eugene. Nang umalis si Eugene, napansin ng bodyguard ang kanyang kalmadong ngiti, at nagkomento siya tungkol dito, na bibihira magpakita si Eugene ng ganoong ekspresyon. Samantala, nanatiling tahimik ang lolo ni Yuna, tila namangha din kay Eugene. Habang naglalakad palayo si Eugene, may dalawang tao siyang nakasalubong. Kapansin-pansin ang interes nila kay Eugene, lalo na ang isa sa kanila na matamang tumitig kay Eugene, at patuloy na sinundan siya ng tingin kahit lumayo na si Eugene. Nagtataka sila kung sino si Eugene, lalo na at nakita siyang lumabas mula sa opisina ng presidente. Nagpa siya ang isa sa kanila na siyasatin pa ang tungkol kay Eugene, na nagpapakita ng interes o pag-aalala sa koneksyon ni Eugene sa opisina ng presidente. Lumipat ang tagpo sa lugar ni Annie. Tinanong at sinisigurado ni Annie kung totoong dumating na ba si Yong-ho ang kanyang kapatid, at kinumpirma ng bodyguard na naroon nga siya. Ipinaliwanag ng bodyguard na dahil sa biglaang pagbabago sa schedule ni Yong-ho, hindi niya agad na unawaan ang sitwasyon. Naalala ni Annie ang naging usapan nila ni Yuna. Sinabi ni Yuna kay Annie na kung susundin niya ang payo ni Yuna, hindi lang ito magiging ligtas para sa kanya, kundi magiging kapakipakinabang din, lalo na sa pakikitungo niya kay Yong-ho. At lumipat ang eksena sa pagbisita ni Yong-ho sa lugar ng presidente. Nagpahayag ng pagkagulat ang presidente sa hindi inaasahang pagbisita ni Yong-ho, at nabanggit niya na akala niya ay pupunta si Yong-ho sa Japan. Ipinaliwanag ni Yong-ho na naayos na ang mga isyong dapat sana idadalhin siya sa Japan, kaya hindi na kailangan pang pumunta doon. Binanggit din niya na dahil nagbago ang kanyang schedule at mayroon siyang ibang gawain sa lugar na yon, napagpasyahan niyang dumalaw. Tinanggap ng presidente ang paliwanag na ito. Pagkatapos, nagtanong si Yong-ho tungkol sa kalagayan ng mga bagong negosyong kamakailan lang nila sinimulan. Nagpahayag siya ng kanyang kaalaman tungkol sa ilang gulo na nangyayari sa paligid ng mga negosyong ito. Sinabi ng presidente na ang pagsisimula ng mga bagong negosyo ay talagang may kasamang gulo na parang normal na bahagi ito ng proseso. Sumang-ayon si Yong-ho, ngunit binago niya ang paksa sa isang mas seryosong issue. Binanggit niya ang nakakabahalang insidente, ang pagdukot kay Yuna at Jae. Ang revelasyong ito ay nagpapahiwatig ng pagkakabutas sa seguridad na tinukoy ni Yong-ho sa Chief Secretary. Tinanong niya ang kahusayan ng SW Security, binibigyang diin ang kahalagahan ng isang ligtas na kapaligiran para sa maayos na operasyon ng negosyo. Ang Chief Secretary, na siya ring personal na bodyguard ng presidente, ay maliwanag na nagulat at nabahala sa usapang ito, na agad humingi ng paumanhin sa nangyaring insidente. Tinugunan ng presidente ang mga alalahanin ni Yong-ho tungkol sa insidente ng pagdukot kina Yuna at Jae. Sinabi ng presidente na dahil tapos na ang insidente, at naayos naman ito ng maayos, hindi na kailangang pag-usapan pa. Tumugon si Yong-ho na may ngiti, tinatanggap ang pananaw ng presidente, na nagpapakita ng kanyang paggalang sa hatol ng presidente. Pagkatapos, naalala ng presidente ang isang pag-uusap nila ni Eugene. Ipinahayag ni Eugene ang kanyang determinasyon na sundin ang kalooban ng kanyang lolo, na siyang mag-alaga kay Eugene at sa kanyang kapatid sa sarili nitong kakayahan. Nang lumipat ang eksena, lumabas na si Yong-ho mula sa opisina ng presidente. At sinalubong siya ng kanyang bodyguard, at sinabi na ang taong nakita nila kanina ay isang bagong empleyado. At nagtanong si Yong-ho tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong empleyadong ito. Sinabi ng bodyguard na kamakailan lang ay lumahok ang bagong empleyado sa pagsasanay sa larangan ng security team. Nagulat si Yong-ho nang marinig ito at nagtaka kung paano nakapagpulong ang ganitong tao kasama ang presidente. Ipinaliwanag ng bodyguard na ang bagong empleyado ay nasa parehong klase kasama sina Miss Yuna at Go Seok-ju. Dagdag pa niya,
Kinuha siya ng kumpanya dahil siya ang tumulong sa pagliligtas kay Miss Yuna noong siya ay nadukot. Nagpahayag si Yongho ng pag-aalinlangan sa desisyon na isama ang individual na ito sa security team ng SW, lalo na dahil siya ay isang high school student pa lamang. Binigyang diin ng bodyguard na mahusay ang empleyado na nakatulong siya ng malaki sa mga kamakailang pangyayari, kabilang ang pagliligtas kay Miss Jae. Dagdag pa rito, nabanggit ng bodyguard na noong bumisita sa Korea si Lewis ng Bailey Group, tumulong ang empleyado sa paghuli sa isang mamamatay tao na may balak kay Lewis. Ang interbensyong ito ay hindi lamang nakaiwas sa isang krisis, kundi nagdulot din ng malaking benepisyo sa SW sa pamamagitan ng mga kasunduan sa negosyo sa Bailey Group. At kinilala ni Yongho ang kakayahan ng empleyado matapos marinig ito. Subalit ang usapan ay nagkaroon ng personal na anggulo nang ibinunyag ng bodyguard na may gusto si Miss Yuna sa estudyanteng ito. At ang revelasyong ito ay labis na ikinagulat ni Yongho na nagpatigil sa kanya sa paglalakad. Lumipat ang eksena sa pasilidad ng pagsasanay ng SW Group. Tinapos ng trainer ang sesyon ng pagsasanay para sa araw na yon, pinupuri ang mga bodyguard sa kanilang pagsisikap. Sa labas ng lugar ng pagsasanay, naghihintay si Yuna kay Eugene. Mainit niyang binati si Eugene, kinikilala ang kanyang pagod at pagkatapos ay tinanong kung plano niyang makipagkita sa iba at pumunta sa computer shop. Kinumpirma ni Eugene na yon nga ang kanyang balak. Nag-alok si Yuna na maghintay para kay Eugene at iminungkahi na sabay silang pumunta. At biglang may tumawag kay Yuna at yun ay si Yongho mula sa hindi kalayuan. Halatang nagulat si Yuna nang marinig ang tawag ni Yongho at tumugon siya na may pagkabigla at kaunting nerbiyos. Binati ni Yongho si Yuna nang may ngiti at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Si Yuna, na parang medyo takot at nagtataka sa biglaang pagkikita, ay sumagot ng ayos naman siya. Samantala, napansin ni Eugene na nakatingin si Yongho sa kanya nang matindi. Ang sandaling ito ay naputol nang bumati si Sukjo kay Yongho. Gayunpaman, naging masinsin ang kapaligiran nang direktang tanungin ni Yongho si Sukjo tungkol sa kamakailang insidente ng pagdukot kay Yuna. Binanggit niyang nadukot si Yuna kahit nakasama niya si Sukjo, isang pahayag na labis na ikinagulat ni Sukjo. Kinompronta ni Yongho si Sukjo tungkol sa kamakailang insidente ng pagdukot kay Yuna. Tinatanong ang kanyang pagiging epektibo bilang bodyguard, lalo na't pinili si Sukjo para sa tungkulin dahil sa kanyang inaakalang kapakinabangan sa kabila ng kanyang murang edad. Ipinaliwanag din ni Yongho na baka mali ang pagtangkilik ng SW kay Sukjo sa mahabang panahon dahil sa nangyaring pagkakamali. Tumugon si Sukjo ng paghingi ng tawad, tinatanggap ang responsibilidad sa insidente. Subalit, sumingit si Yuna, nagtatanong kung bakit bigla na lang naging mahigpit si Yongho. Pinagnilayan niya na baka nangyayari ang ganitong insidente dahil sa kanyang ugali na mabait sa ibang tao na nagpapahiwatig na ang kanyang pag-ugali ay maaaring hindi sinasadyang maglagay sa kanya sa peligro. Sa puntong ito, biglang lumitaw ang isang bodyguard at nakialam, iginiit na hindi kasalanan ni Sukjo kundi sa kanya bilang leader ng team. Humingi siya ng tawad para sa pagkakamali sa seguridad, tinatanggap ang responsibilidad sa insidente. At habang nagsisimula na si Yongho na ipahayag ang kanyang galit sa team leader, pinigilan siya ni Yuna at iminungkahing magkasama silang lumabas. Binanggit niya na matagal na silang hindi nagkita at iminungkahi niyang magkasama silang kumain. Si Yongho, na unay seryoso, ay biglang ngumiti at pumayag sa suhestyon ni Yuna. Pagkatapos, magkasamang lumakad palabas ng gusali sina Yuna at Yongho. Samantala, nagbigay si Sukjo ng karagdagang impormasyon tungkol kay Yongho. Ipinaliwanag niya na si Yongho ay pinsan ni Yuna at siya rin ang biolohikal na nakatatandang kapatid ni Direktor Shin Jae o si Annie. Si Yongho ay sangkot sa pamamahala ng isang subsidiary ng SW at dahil nasa ibang bansa ang punong tanggapan, doon din siya nakatira. Binanggit din ni Sukjo na si Yongho ang taong pinakakinatatakutan ni Yuna. At ang eksena ay lumipat kina Yuna at Yongho sa isang restaurant. Dito, tila tahimik si Yuna. Sa eksena na ito, nasa restaurant sina Yuna at Yongho. Napansin ni Yongho na hindi kumakain si Yuna at tinanong niya ito. Sumagot si Yuna na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Nagpahayag ng pag-aalala si Yongho at iminungkahi na kung seryoso ang kalagayan ni Yuna na hindi siya makakain, dapat siyang pumunta sa doktor na nakatalaga sa kanya at alagaan ang sarili. Ipinapakita nito ang kanyang pag-aalala sa kanyang kalusugan.
Pagkatapos, binago ni Yeong-ho ang usapan tungkol sa kamakailang pagbisita ni Lewis. Sinabi niya na bagaman para sa negosyo ang pagbisita, hinala niya na ang tunay na layunin ni Lewis sa pagpunta roon ay upang talakayin ang isang posibleng engagement kay Yoona. Nagulat si Yoona at nagtanong kung paano nalaman ni Yeong-ho ang tungkol sa intensyon ni Lewis na magkaroon ng engagement. May kumpiyansang sumagot si Yeong-ho na siyempre, dapat niyang malaman ang ganitong mga bagay. Ang sagot niyang ito ay nagpapahiwatig na siya ay may kinalaman o impluwensya sa sitwasyon. Nabigla si Yoona at muling nagtanong. Dito isiniwalat ni Yeong-ho na sa kanyang palagay, magiging mabuti para sa kanilang dalawa ni Lewis ang engagement, at siya ang nagmungkahi nito kay Lewis. Ikinagulat ito ni Yoona, na napaisip na si Yeong-ho pala ang may ideya ng plano na ito na hindi man lang siya kinonsulta. Ipinagpatuloy ni Yeong-ho ang pagtalakay sa iminungkahing engagement sa pagitan ni Yoona at Lewis. Sinabi niya na inakala niyang magiging maayos ang lahat ng walang anumang problema. Gayunpaman, inihayag ni Yeong-ho ang kanyang pagkadismaya na nasira ni Lewis ang plano dahil sa kanyang problema sa babae. Nagulat at nalito si Yoona nang marinig ang tungkol sa problema sa babae. Napagtanto niya na ang tunay na dahilan kung bakit hindi natuloy ang engagement ay dahil tinanggihan niya ito. Hinala ni Yoona na maaaring sinabi ni Lewis kay Yeong-ho na ang pagkabigo ng kanilang engagement ay dahil sa kanyang sariling mga issue, imbes na dahil sa pagtanggi niya. Nagdulot ito ng pagmumuni-muni kay Yoona tungkol sa sitwasyon. Sa pagbabago ng usapan, iminungkahi ni Yeong-ho na dahil sa mga nangyari, dapat mag-aral si Yoona sa ibang bansa. Ikinagulat ni Yoona ang minungkahi ni Yeong-ho na siya ay mag-aral sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Yeong-ho na habang nasa ibang bansa si Yoona, hahanap siya ng angkop na tao para sa kanya. Binanggit niya na naayos na niya ang lahat para sa kanyang pag-alis, at kailangan na lamang ni Yoona na pumunta 1 buwan mula ngayon. Nag-isip si Yoona tungkol sa ugali ni Yeong-ho na gumawa ng mga desisyon para sa kanya, ayon sa kanyang kagustuhan, nang walang konsultasyon sa kanya. Nadama ni Yoona ang pangangailangang ipagtanggol ang sarili niya. Direkta niyang tinanggihan ang plano ni Yeong-ho, malinaw na sinasabing ayaw niyang mag-aral sa ibang bansa. Nang ipahayag ni Yeong-ho ang kanyang pagkagulat sa tugon ni Yoona, muling binigyang diin ni Yoona ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng pagpapahayag na gusto niyang manatili sa Korea. Nagulat si Yeong-ho sa hindi pagsunod ni Yoona sa kanya, na bihira mangyari. Naghinala siya na ang kamakailang pagbabago sa ugali ni Yoona ay baka dahil sa impluwensya ng bagong bodyguard. Ikinagulat ito ni Yoona na nagulat sa direktang pagbanggit ni Yeong-ho sa isang personal na bagay. Binanggit ni Yeong-ho na natural lang para kay Yoona na magkaroon ng interes sa mga romantikong relasyon sa kanyang edad. Subalit, pinabulaanan ito ni Yoona, iginiit na hindi iyon ang dahilan ng kanyang desisyon. Gayunpaman, ipinahayag pa rin ni Yeong-ho ang kanyang opinyon, sinasabing walang magandang maidudulot ang anumang relasyon kay Yoona sa hinaharap, at magiging negatibo rin ito para sa bodyguard. Labis itong ikinagulat ni Yoona, na nagpapakita ng halu-halong pag-aalala at pagkontrol ni Yeong-ho sa kanyang personal na buhay. At biglaang lumitaw si Annie habang nasa restaurant sina Yoona at Yeong-ho. Tinanong ni Annie si Yeong-ho kung bakit mas inaatupag niya ang kanyang pinsan na si Yoona kaysa sa kanyang sariling kapatid. Pagkatapos, hiniling niya kay Yoona na bigyan sila ng privacy, dahil gusto niyang magkaroon ng oras kasama ang kanyang kapatid na si Yeong-ho, lalo na't matagal na silang hindi nagkikita. Nabigla si Yoona at pumayag, iniwan ang espasyo para kina Annie at Yeong-ho. Nagulat si Yeong-ho sa pagdating ni Annie at nagtanong kung bakit siya biglang dumating. Paliwanag ni Annie, dumating siya para magtea kasama ang kanyang kapatid, gamit ang pagkakataon para magkausap sila. Subalit, mabilis na binago ni Yeong-ho ang tono ng usapan, tinutukoy na hindi dapat masyadong relaxed si Annie sa kasalukuyan. Pinunan niya ang mabagal na progreso ng isang bagong negosyo at kinumpronta siya tungkol sa kanyang desisyon na magpakasal sa isang pamilyang hindi umaabot sa kanilang pamantayan. Ipinahiwatig niya na dahil sa kanyang napiling magpakasal, dapat ay may mahalagang resulta o benepisyo na makakamit dito. At ipinagtanggol ni Annie ang kanyang desisyon na magpakasal sa isang pamilya na kasangkot sa industriya ng militar. Hinamon niya ang pagpapahiwatig ni Yeong-ho na madali lang ang negosyo at iginiit niyang dahan-dahan nila itong ginagawa. Tumutol din si Annie sa komento ni Yeong-ho na hindi umabot sa kanilang pamantayan ang pamilya ng kanyang mapapangasawa. Sinasabi na kahanga-hanga ang pamilya ng kanyang fiancé at lalo niyang nakikita na mabuting tao ito. Sa kanyang isip, pinagdudahan ni Yeong-ho ang tunay na damdamin ni Annie.
Hinala niya na ang desisyon ni Annie na magpakasal sa pamilyang iyon ay ginawa upang makuha ang pabor ng kanilang lolo, hindi dahil sa tunay na pagmamahal sa pamilya ng kanyang fiancé. Nagbago ang eksena mula kay Yuna, na naglalakad at nakita si Sukjo at Eugene na naghihintay sa kanya sa labas ng pinto, ginagampanan ang tungkulin bilang kanyang bodyguard. Nagulat si Yuna sa kanilang pagkakaroon doon at nagtanong kung bakit hindi pa sila umuwi. Ngumiti si Sukjo at sinabing nagtatrabaho pa sila. Lipat ang eksena kay Yuna kasama sina Sukjo at Eugene habang nasa biyahe at kapansin-pansin ang katahimikan ni Yuna at kitang-kita ito nina Sukjo at Eugene. Naalala ni Eugene ang naunang pag-uusap nila ni Sukjo habang hinihintay kay Yuna. Ipinahayag ni Sukjo kay Eugene na mula noong bata pa si Yuna, si President Shin Yong-ho, ang kanyang pinsan, ay nag-aalaga sa kanya. Subalit, ayon kay Sukjo, ang paraan ng pag-aalaga ni Yong-ho ay hindi katulad ng karaniwang pag-aalaga ng isang mas matandang pinsan sa mas bata nilang pinsan. Sa halip, parang gusto ni Yong-ho na manipulahin si Yuna ayon sa kanyang kagustuhan. Binanggit ni Sukjo na lalong lumala ang manipulasyon na ito pagkatapos mamatay ang ama ni Yuna. Inihayag din niya na ang nakaraang pag-aaral ni Yuna sa ibang bansa bilang exchange student ay inayos din ni President Shin Yong-ho. Nagtatanong si Eugene kay Sukjo kung ano ang dahilan sa likod ng pag-uugali ni Yong-ho. Ipinahiwatig ni Eugene na baka alam ni Sukjo ang dahilan dahil siya ang pinakamalapit kay Yuna. Ibinahagi ni Sukjo ang kanyang hinala na ang layunin ni Yong-ho ay para makuha ang mga shares ni Yuna sa SW, ang negosyo ng pamilya. Ipinaliwanag niya na mula noong bata pa si Yuna, sinubukan na ni Yong-ho na hilahin siya sa kanyang panig. Lalo na pagkatapos mamatay ang magulang ni Yuna, ginamit ni Yong-ho si Yuna para magkaroon ng bentahe sa kanyang laban kay Shin-jae o Annie at iba pa sa kumpanya. At tumugon si Eugene sa sitwasyon sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, marahil dahil sa kanyang kakulangan ng kakayahang makatulong sa sitwasyon ni Yuna. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan sinabi ni Yuna kay Eugene na plano nilang magpunta sa computer shop, ngunit may iba siyang ginawang plano. Tumugon si Eugene na ayos lang iyon. At naalala ni Yuna na baka hindi pa kumakain ng hapunan sina Sukjo at Eugene, kaya nag-alok siya na kumain sila ng cup noodles at triangle kimbap sa isang convenience store. Subalit, binanggit ni Sukjo na dapat ay kumain na si Yuna kasama si President Shin Yong-ho. Nilinaw ni Yuna na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang tiyan noon kaya hindi siya nakakain. Lipat ang eksena ng nasa convenience store na sina Eugene, Yuna, at Sukjo, masaya silang kumakain ng kanilang hapunan. Mukhang masaya at komportable si Yuna habang kumakain, na nagpapakita ng ginhawa at kasiyahan sa simpleng pagkakataong ito, malayo sa naunang tensyon. Si Eugene naman, may kakaibang ningning sa kanyang mukha habang binubuksan ang kanyang paboritong pagkain. Subalit, biglang nabago ang masayang kapaligiran. Hindi alam ng tatlo, ang kanilang lokasyon at mga ginagawa ay iniuulat sa iba ng isang tao. Ang nagbibigay ng impormasyon ay isa sa mga bodyguard ni Yong-ho, na palihim silang pinagmamasdan at ipinaparating ang kanilang kinaroroonan at mga kilos. Nag-utos si Yong-ho sa bodyguard na kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa paligid ni Yuna, na nagpapakita ng kanyang hangaring masubaybayan ng malapitan si Yuna. Matapos ibaba ang tawag, nagmuni-muni si Yong-ho sa sitwasyon gamit ang isang metapora. Inihambing niya si Yuna sa isang ibon na gustong lumabas ng kanyang hawla at siya mismo bilang may-ari ng ibon na hindi lang basta makakapanood o papayagan iyon. Nagbago ang eksena sa isang bagong pangyayari kung saan dumating ang isang bagong grupo ng mga bodyguard para mangalaga kay Yuna. Ang leader ng kasalukuyang mga bodyguard ay naguluhan at tinanong ang biglaang pagbabago na sinasabing hindi nasunod ang kinakailangang mga hakbang para sa ganitong transisyon. Sa puntong ito, biglang lumitaw si Yong-ho at kinompronta ang leader ng team. Inakusahan niya ang leader ng pagiging walang hiya, na tinutukoy ang insidente kung saan nadukot si Yuna sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Tinanong ni Yong-ho kung ano ang karapatan ng leader na ipagpatuloy ang pagbabantay kay Yuna, na ipinapahiwatig na nabigo ang leader sa kanyang tungkulin, at nanatiling tahimik ang leader ng team, posibleng dahil sa pagkabigla, pagkakasala, o kawalan ng wastong depensa laban sa mga akusasyon ni Yong-ho. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.